Magandang araw! Narito si maestra mo upang gabayan ka sa iyong aralin sa mathematics para sa ikalawang baitang, Quarter 3, Week 4. Kasanayan na dapat matutunan, solves routine and non-routine problems involving division of numbers by 2, 3, 4, 5, and 10, and with any of the other operations of whole numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. Sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na: una, nakalulutas ng mga routine at non-routine problems na kinakasangkutan ng division of numbers 2, 3, 4, 5, at 10, at sa alinman sa iba pang mga operasyon ng whole numbers, kasama ang pera gamit ang angkop na mga estratehiya at pamamaraan sa paglutas ng word problems. Pangalawa, nakikilala ang mga hakbang sa paglutas ng division word problem. At pangatlo, nakagagamit ng division of whole numbers kasama ang pera sa mga pang-matematikang problema at mga sitwasyon sa totoong buhay. Alam kong nakahanda ka na para sa karagdagang kaalaman. Samahan si maestra mo upang lalo mo pang malinang ang iyong mga natutuhan. Mga bata, sa aralin natin ngayon ay matututunan mo kung paano lutasin ang mga division word problems. May dalawang uri ng word problems. Ito ay ang routine at non-routine problems. Ano ang routine problem? Ang routine na suliranin ay karaniwan nating nararanasan kung saan ang solusyon ay simple lamang sapagkat ito ay nangangailangan lamang ng isang operasyon at simpleng estratehiya. Ano naman ang non-routine problem? Ang non-routine na suliranin ay di karaniwang nararanasan kung saan nangangailangan ng masusing pag-analisa sapagkat ito ay nangangailangan ng dalawa o higit pang operasyon at estratehiya upang masagot ng wasto ang suliranin. Kadalasan, ito rin ay may nawawalang datos na kailangang malaman upang maibigay ang tamang sagot. Sa paglutas ng mga suliranin, sinusunod natin ang mga sumusunod na hakbang. Unang hakbang, unawaing mabuti ang suliranin. Ikalawang hakbang, planuhin kung ano ang dapat gawin. Ikatlong hakbang, isagawa ang plano. Ikaapat na hakbang, i-check kung tama ang sagot. Ngayon, una nating pag-aralan ang pag-solve ng routine problem. Basahin at sagutin. 50 mga magulang ang nakiisa sa unang araw ng Brigada Eskwela. Kung sila ay hinati sa 5 pangkat, ilang magulang ang mayroon sa bawat pangkat? Ilan ang mga magulang na nakiisa sa Brigada Eskwela? Tama. Mayroong 50 mga magulang. Gawin natin ang unang hakbang. Unawaing mabuti ang suliranin. Ating alamin kung ano ang itinatanong sa suliranin. Gayon din ang mga datos o detalye na makatutulong sa paglutas nito. Ano ang itinatanong? Tama, bilang ng magulang na mayroon sa bawat pangkat. Ano ang mga ibinigay na datos? Mahusay, ang mga naibigay na datos ay 50 magulang at 5 pangkat. Gawin ang ikalawang hakbang. Planuhin kung ano ang dapat gawin. Pag-isipan kung anong operasyon ang dapat gamitin sa paglutas ng suliranin. Ano ang operation na gagamitin? Magaling! Ang gagamitin na operation ay division o paghahati.
Ano ang pamilang na pangungusap? Ang pamilang na pangungusap ay 50 divided by 5 equals n. Ikatlong hakbang, isagawa ang plano. Dito ay maaaring gumuhit, gumamit ng mga pamilang na bagay o counters o mag-solve upang makuha ang tamang sagot. Sa ilustrasyon ay ipinapakita ang 50 o 50 na mga magulang. Nahahatiin sa 5 pangkat. Ang ating division sentence ay 50 divided by 5 equals n. Tingnan ang paghahati. Unang pangkat, pangalawang pangkat, pangatlong pangkat, pang-apat na pangkat, pang-5 pangkat. Tig-iilan bawat pangkat? Magaling! Mayroong tig-10 bawat pangkat. Sa makatwid, ang bawat pangkat ay magkakaroon ng tig-10 mga magulang. Ang sagot ay 10. 50 divided by 5 equals 10. Ika-4 na hakbang, i-check kung tama ang sagot. Sa pag-check ng suliranin sa division, maaaring gumamit ng multiplication. Mayroon tayong 50 divided by 5 equals 10. Ang 50 ay dividend. Ang 5 ay divisor. At ang 10 ay quotient. Sa pag-check, imo-multiply natin ang quotient sa divisor. Ang ating quotient ay 10. At ang ating divisor ay 5. 10 times 5. Ang sagot ay 50. Kapag ang lumabas na sagot ay ang dividend, ibig sabihin ay wasto ang sagot. Ngayon naman ay pag-aralan natin ang pag-solve ng non-routine problem. Basahin at unawain natin ang pamilang na suliranin. Si Tonyo ay nakakuha ng 75 na itlog mula sa isa nilang manukan at 15 pang itlog sa kabila naman nilang manukan. Kung ang mga ito ay ilalagay niya sa karton na naglalaman ng 10 bawat isa, ilang karton ang magagamit niya? Ilang itlog ang nakuha ni Tonyo sa isa nilang manukan? Tama, 75 na itlog. Ilan naman ang nakuha niya sa kabilang manukan? Mahusay, 15 na mga itlog. Ilang itlog ang laman ng bawat karton na paglalagyan niya? Magaling kung ang sagot mo ay 10. Sa paglutas ng non-routine problem katulad nito, sundin pa rin natin ang mga hakbang katulad ng ginawa natin sa routine problem. Unang hakbang, unawaing mabuti ang suliranin. Ano ang itinatanong? Tama! Bilang ng magagamit na karton kapag inilagay lahat ang mga itlog. Ano ang mga ibinigay na datos? Mahusay. 75, 15, at 10 itlog. Ikalawang hakbang. Planuhin kung ano ang dapat gawin. Alamin kung anong operation ang dapat gamitin sa paglutas ng suliranin. Sa suliraning ito, dalawa ang operation na gagamitin natin, ang addition at division, dahil kailangan muna nating pagsamahin ang lahat ng nakuhang itlog ni Tonyo bago natin hahatiin ang mga ito sa bawat karton na naglalaman ng tig-10.
Ikatlong hakbang, isagawa ang plano. Gawin ang plano upang malutas ang suliranin. Una munang gagawin ay kunin ang kabuuang bilang ng mga itlog. Ang number sentence ay 75 plus 15 equals n. At saka natin isosolve ang pangalawang number sentence upang malaman ang bilang ng cartoon na gagamitin. Alamin muna natin ang sagot sa unang operation. 75 plus 15. 5 plus 5 equals 10. Carry 1, bring down 0. 1 plus 7 plus 1 equals 9. 75 plus 15 equals 90. 90 ang kabuuang bilang ng mga itlog. Ngayon naman, gawin natin ang pangalawang operation, ang division, upang makuha ang kabuuang bilang ng gagamiting cartoon. 90 divided by 10 equals n. Maaari nating gamitin ang long method sa pag-solve ng division. 90 divided by 10. Sa 90, ilan ang 10? Tama, 9. Ang susunod ay multiplication. 9 times 10 equals 90. Ang susunod na operation ay subtraction. 90 minus 90 equals 0. Ang sagot ay 9. 90 divided by 10 equals 9. 9 ang bilang ng magagamit na cartoon. Ikaapat na hakbang, i-check kung tama ang sagot. Gagamit tayo muli ng multiplication upang ma-check kung tama ang ginawa nating pagdi-divide. I-multiply ang quotient sa divisor. Mayroon tayong 90 divided by 10 equals 9. Ang 90 ay dividend. Ang 10 ay divisor. At ang quotient ay 9. I-multiply natin ang quotient na 9 sa 10. 9 times 10 equals 90. Dahil ang lumabas na sagot ay ang dividend, ibig sabihin ay wasto ang ating sagot. Sagutan ang mga gawain. Sagutin ang mga kalagayan sa ibaba. Ipakita ang iyong solusyon. Number 1. Naisipan ninyong mga ruling sa araw ng Pasko. Nakaipon kayong magkakaibigan ng 100 pesos. Tig magkano ang bawat isa kung 4 kayong maghahati-hati? Tingnan kung tama ang iyong sagot. Number 2. Kung ang isang pandesal ay nagkakahalaga ng 5 peso, ilang piraso ng pandesal ang mabibili ni Mila kung mayroon siyang 30 pesos? Tingnan kung ganito rin ang iyong sagot.
Number 3. Naglalaro kayo ng holen ng kaibigan mong si Val. Mayroon kayong 18 pirasong holen. Kung kayong dalawa ay maghahati, tig-ilang holen ang mapupunta sa bawat isa. Tingnan ang iyong sagot. Number 4. Nais bumili ni Berto ng laruang robot na nagkakahalagang 5 peso. Ilang robot ang mabibili niya kung mayroon siyang 40 pesos? Tingnan ang iyong sagot. Tandaan! Sa pagsagot ng division word problems, mayroong hakbang na dapat sundin. Ito ay ang mga sumusunod. Unang hakbang, unawaing mabuti ang suliranin. Ikalawang hakbang, planuhin kung ano ang dapat gawin. Ikatlong hakbang, isagawa ang plano. Ikaapat na hakbang, i-check kung tama ang sagot. Sagutan ang pag-alam sa natutuhan. Sagutin ang mga sumusunod. Ipakita ang iyong solusyon. Sagutan ang panghuling pagsusulit. Piliin ang letra ng tamang sagot. Binabati kita sa iyong mga natutuhan. Maraming salamat sa panunood at pakikinig. Hanggang sa muli. Abangan ang susunod nating video sa mathematics. Paalam!